mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko at pumikit para sa ating pangunang panalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Nagpapakumbaba, inaamin ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sinaisip man o isinagawa. Patawarin po kami't hugasan ng iyong banal na dugo sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na ipinagkaloob mo nga po sa bawat isa. Patuloy nga po na inaanyayahan namin ang iyong presensya na dumako, O God, sa oras na ito. Ikaw po ang siyang maitaas sa umagang ito. At Panginoon, maging sa maghahatid ng iyong salita, patuloy mo siyang ilagay sa pinakamababa at ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Maging sa aming mga makikinig, Panginoon, patuloy na buksan mo po ang aming puso't isipan at tumimo ito sa aming mga buhay. Magbunga ito at maging pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na inaangkin na po namin ang katagumpayan sa araw na ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailan ako nasasaktan kapag higit kitang kailangan? O Jesus, dumaraing sa'yo, dalangin ko sana dinggin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan? Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Sana'y
Yes, Lord. Amen. Magandang umaga po. Purihin ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat. Ngayon po ay dadako po muna tayo sa panahon ng pagkakaloob. Yes, nararapat lang po talaga na tayo ay magkaloob dahil ang ating Panginoon ay hindi po siya nagkukulang para sa atin. Palagi siyang nagkakaloob ng ating mga pangailangan. So, sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yes, amen. So yun nga po, talagang narapat lang po na magbigay tayo ng ating kaloob na naayon po Lord, na naayon sa ating kalooban, bukal po sa ating puso dahil kasi pangit naman. Alam natin na hindi maganda kapag mapipilitan lang tayo. Pero kapag tao sa puso natin yung pagkakaloob natin o yung pagbibigay natin ng tulong sa iba, masarap po yun sa pakiramdam. Kung yung nakakatanggap nga tayo ng biyaya galing sa iba, lalo na sa Panginoon, ay sobrang masaya tayo. Mas masaya po ang pakiramdam tayong nagkakaloob sa iba, tayong nakatulong sa iba. So, yun po. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ipag-pray po natin yung mga kaloob po natin. So, yes, Lord. Ama namin nasa langit, pinupuri ka po namin at sinasamba bilang aming Diyos, bilang aming Hari, at bilang aming tagapagligtas. Lord, maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa buhay na pinahihiram at pinagkakaloob mo po sa amin. At maraming salamat din po, Lord, sa pagpapala mo po sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin, Lord. Lord, itinataas ko po sa iyo, Lord. Ito mga kaloob ng aming mga kapatid na i-bless mo po ito, Lord, na maging worthful para sa mga kapatid namin na nangailangan at para din sa adhikain ng aming simbahan na makatulong sa mga nangailangan. Lord, tinataas ko rin po sa iyo, Lord, yung mga kapatid namin nagkaloob. Ganon din yung mga hindi nakapagkaloob, Lord, na itinataas ko po sila, Lord, sa iyo na pagpalain mo po sila, Lord. I-bless mo po, Lord, yung kanilang mga source of income, yung kanila pong mga trabaho. Dalangin ko po, Lord, na mag-open ka po, Lord, ng mga opportunities para sa kanila na magagamit nila, Lord, sa kanila pong mga pangailangan. At the same time, magagamit nila, Lord, upang makapagbigay ng tulong sa mga kapatid namin na nangailangan. Lord, tulungan mo po kami, Lord, na magkaloob sa iyo, Lord, na may galak sa aming mga puso. Yes, Lord, sa iyo po namin binabalik ang pasasalamat at kaluwalhatian at kapurihan. Lord, ikaw lamang po, Lord, ang aming tinataas, sinasamba at bukod na dinadakila sa tanging pangalan mo po, Lord, at ng iyong pong anak sa Jesus. Amen. Amen. Yes. Muli po, isa pong magandang umaga. Purihin ng Diyos at pagpalain po tayong lahat.
Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa araw na ito. Sa malayang pagsamba sa ating Diyos na buhay, Diyos ang dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magsimula po tayong manalangin, sama-sama po tayong dumulog sa Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na kabanal-banalan, Diyos na buhay, Diyos na dakila. Salamat sa malayang pagsamba. Salamat sa bagong buhay. Salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin. Ang dalangin namin, dakilang Diyos, samahan mo po kami sa pagsamba. Marapati mong ikaw lamang ang siyang maparangalan at maitaas sa aming pagtitipong ito. Salamat, ikaw ang magpapakahayag sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Mawalhati ka, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin na may papuri, pananampalataya at pasasalamat sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsamba sa Diyos sa talata na ating pagbabasihan sa umaga pong ito ay ayon po sa sulat ni John sa Ebanghelyo, John chapter 10 sa verse 10. Mansabi po sa banal na kasulatan, "The thief comes only to steal and to kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Ang sabi po sa ating wika, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na sagana at ganap. Purihin po ang salita ng Diyos. Napakasarap pong pagbulay-bulayan ng talatang ito. Ipinakikita ang layunin ng Panginoon Jesucristo kung bakit siya nagkatawang tao. Sa layunin ng bawat tao ay magkaroon ng buhay na sagana at ganap. Ang tanong lang, paano natin mararanasan ito? At pinakita rin ang layunin ng Diablo. Ang tumutukoy po dyan, figurative po yan yung magnanakaw si Satanas. Dumarating lang po dito ang magnanakaw para pumatay, magnakaw, sumira. Marami na pong nawala ng buhay, marami na pong namatay, marami na pong nasirang pamilya. At yan ay gawa ng kaaway ng ating Diyos, ng kadiliman. Pero salamat sa Diyos, mayroong Panginoong Jesucristo na punta rito sa lupa upang tayo bigyan ng buhay, buhay na ganap at masagana. Mula rito, binigyan ko po ng topic ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Live a life to the fullest. Ipamuhay po natin yung ating buhay na ganap na mula sa Diyos. Sa taong ito, apakalaki po ng hamon ng buhay sa bawat isa sa atin. Sa nakaraang taon na lahat tayo nagdanas, hindi lang tayo, ang buong mundo nakaranas ng mabigat na buhay. Pero salamat, nandito pa rin tayo at sinasamahan po tayo ng Diyos. At yun po ang aking sinasampalatayanan, sinasamahan po tayo ng Diyos. Ang tanong po dito, ano po ang inaasahan natin sa lakbay natin sa taong ito? Ano po ang inaasahan natin sa buhay natin ito na mangyayari? Sa buhay natin ito sa year 2021. Itong 2021 ito. Basta't ilagay po natin sa puso't isipan yung mga positibong bagay na ang Panginoong Jesucristo, ang author, ang may akda ng pananampalatayang matuwid. So, kaya po natin maranasang mamuhay ng buhay na puno ng kapuspusan o ganap na buhay o kasaganaan. At yan po ang pag-uusapan natin. Paano po natin mararanasan natin ito? Maiksi lamang po ito, yung ganap na buhay o lubos na buhay sa harap ng Diyos. Ang tao po, hindi naman masasabing ganap yung buhay natin Pero ang Diyos ang pwede magsabi nito. Dahil si Jesucristo po ang ating Panginoon ang may sabi nito. Ang una pong kailangan natin lahat, tatlong bagay lang po ito, mabilis. Una po, acknowledge Jesus in your life.
kilalanin si Jesus sa iyong buhay. Sabi po ng Panginoon Jesus sa verse 9, bago mag-verse 10, I am the gate. Whoever enter through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Ito po magandang unang sinabi ng Panginoong Jesus bago yung verse 10. Sabi niya, ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas, makakatagpo ng pastulan. Pag sinabing pastulan, yung lahat ng pangangailangan ng tupa nandun. At yan po isang maganda. Nung sinabi itong verse 9 na ito, sinabi naman ng Panginoong Jesus sa verse 10, nagpunta ako rito upang bigyan. At napakaganda ho na sinabi doon sa verse 10 upang magkaroon ng buhay at isang buhay na sagana at ganap ang mga tupa. Figurative, ang tupang tinutukoy dito yung taong papasok sa pintuan, yung kikilalanin si Jesucristo na kanyang pastol ng buhay. Iyan po isang maganda. Jesus is the gate. Siya po talaga sabihin natin ang daan ng kaligtasan. Kung papasok sa pinto, ito po yung pagpasok ng relasyon sa Panginoong Jesucristo na siya ang magpapastol sa iyo. At sa pastulan na pagpapasturan ng ating Panginoong Jesus, tiyak, safe ka. Lahat ng kailangan mo, matatamo. At ito ay tumutukoy sa taong nagpapasakop sa Panginoon. Kasi po, iba po yung nananampalataya lang Pero hindi naman talaga sakop ng buhay. O hindi sakop ang buhay ng maraming tao ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya maganda po mga pagpapaliwanag dito ng Panginoon Jesucristo. Pag pumasok ka sa pinto, kinikilala mo si Jesucristo na siya na ang pastol ng buhay mo. Ini-acknowledge mo si Jesus sa iyong buhay. At yan po isang maganda. At yan po ang unang hakbang. Pansinin niyo po unang sinabi ng Banal. Pabasahin po natin sa Romans chapter 2 verse 4. O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya'y napakabait, mapagpigil, mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at talikuran ang kasalanan o tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin po, ang isang kumikilala sa Panginoon, itong binibigay ng Panginoon. Marami ng panahon naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Iba, nagsisi lang, pero yung kasalanan, hindi tinalikuran. Kaya itong Enerong ito, bago mag-Enero, maraming tao nag-New Year resolution, pero hindi ho nagbago kasi hindi tinalikuran yung kasalanan. At yan po ang totoong pagkilala o pag-acknowledge sa ating Panginoon Jesucristo. Papayag ka na si Jesus ang pastol mo at ikaw ay pagpapastulan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa John 10:11, yung kasunod po, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Di ba inaalay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa krus para sa atin lahat? Kung yung buhay niya inialay niya, hindi kaya niya kayang ibigay ang lahat ng kailangan natin? At naniniwala po ako, Jesus can supply all our need. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan, diyan po sa aklat ng mga awit, sa chapter 23, verse 1 hanggang 3, ganito po ang sabi ng Banal na Kasulatan. Si Yahweh ang aking pastol,
hindi ako magkukulang. Pinahinglay niya ako sa luntiang pastulan. Niyaakay niya sa tahimik na batisan, pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Imagine niyo po ang sabi ng banal na kasulatan, isang lingkod ng Diyos ang nagsabi nito. Isang hari, pero sinabi niya, si Yahweh ang aking pastol. At yan ang challenge ng Panginoon Jesucristo. Ako ang pinto ang pumasok sa akin. Magkakaroon ng buhay na sagana at ganap. Paano man gagawin? Sabi, pag si Kristo ang pastol natin, hindi tayo magkukulang. Pahinlan niya tayo sa luntiang pastulan. Pag sinabing luntiang, kumpleto po ang kailangan ng isang tupa. Inaakay niya sa tahimik na batisan. Walang kaguluhan. Ito maganda Pinanunumbalik ang aking kalakasan. Araw-araw naman nabubuhay tayo. Sino ba nagbabalik ng lakas natin? At pinapatnubayan sa tamang daan. Maging sa bawat pagdidesisyon, tutulungan tayo ng Diyos kung paano tayo mag-iisip. Kaya yan po ang isang napakaganda. Pag gumawa tayo ng desisyon, na-acknowledge natin si Jesus, nakapagkasundo tayo sa Panginoon Jesucristo, siya ang ating pastol, siya ang magpapastol sa atin. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:19, maraming nakakaalam nito pero hindi masyadong naunawaan Ang sabi and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Kayang ibigay ng Panginoon Jesucristo. Pero acknowledge mo siya, pumayag ka na siya ang magpastol ng buhay mo. O ang buhay natin lahat. At naniniwala po ako, kayang isupply ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. First, acknowledge Jesus Christ in your life. Magsisi, talikuran ng kasalanan. Hindi mo magsisi lang. Magsisi at talikuran ng kasalanan. Magpasakop sa Panginoong Hesus. Siya ang magpastol sa iyong buhay. Yan pang una. Pangalawa, know Him deeper. Kilalanin pa siya sa malalim. Hindi yung ayon sa konting nalalaman natin tungkol sa Kanya. Kilalanin si Jesus ang taong puso na mas malalim na pagkakilala. Kasi hindi natatapos na eto kilala natin. Kailangan mas malalim na pagkakilala. Para gaano mang kabigat ang problema, dumarating magiging magaan sa atin. Hindi tayo magmumukmuk sa isang tabi. Maraming tao kilala si Jesus pero nagpapakamatay. Ang kulang po doon, hindi po malalim ang pagkakilala. Yung iba, madalas magtampo pero nagsasabing born again. Laliman natin yung relasyon natin sa Diyos. Kilalanin natin siyang mabuti kung sino siya. Sabi po ni Jesus, ang ating Panginoong Jesus sa John chapter 10 verse 14, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Napakaganda ng sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ako ang pastol. Kilala ko ang aking mga tupa. Kilala ako ng mga tupa. Ano po ang panuntunan ng Diyos sa pagpapastol? Dapat alam natin yun. Yung mga pamamaraan ng Diyos, panuntunan ng Diyos sa Kanyang pagpapastol. Kasi tayo ang Kanyang ginagabay, alam natin para tayo sumunod. Paano alam gagawin natin? At yan po magandang makita natin. Magbibigay po ako ng dalawang halimbawa para lubos na makilala natin siya. Hindi yung ganong kalaki lang, ganong kalawak, mas malawak na makikilala natin ang ating Diyos. Magbibigay lang po ako ng dalawang bagay. Una po, establish prayer life. Alam niyo po, ang tao, pagka sinabing prayer, ang prayer po ay
lifestyle. Hindi yung kung kailan niya naisipan manalangin, okay, nananalangin siya. Bahagi ng buhay ang pananalangin. At ito rin ang Panginoon Jesucristo, lifestyle. Ibig sabihin niya, may nakatakda sa kanyang oras ng pananalangin. Pag binasa niyo po ang 4 na ebanghelyo, yung buhay ng Panginoon Jesucristo, kung manalangin siya, madaling araw. At sa gabi, nananalangin din siya. At hindi pa nalangin, inihanda niya yung sarili niya. At yun po napakahalaga na makita po natin. Inihanda niya ang sarili niya. At yun ang isang napakagandang itinuturo ng Biblia sa karanasan ng Panginoon Jesucristo sa kanyang pagkakatawan tao dito sa lupa. Yung pananalangin niya, yung po yung relationship niya sa Ama eh. Ganon din po sa atin eh. Para mapalalim natin yung relasyon natin sa Diyos, establish natin yung prayer natin. Kailangan ma-establish yung prayer natin. At ito lifestyle, hindi yung maisipang manalangin, hindi. Bahagi ng buhay ang pananalangin. Ang sabi po sa Matthew 26, sabi po ng talata sa verse 36, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Pansinin niyo, isinama ni Jesus yung yung alagad niya, yung 3 lang. Pero sinabi niya doon sa 12, mananalangin ako, diyan muna kayo, umakyat siya sa bundok. Bahagi niya yun eh. Alam niya yung buhay pananampalataya eh. O yung buhay nakarugtong sa Ama. Yung relasyon nila ng Ama sa langit. Mula sa prayer, ganong kalalim yung kanyang pagkilala. Ganon din dapat tayo. Isinama niya yung kanyang mga alagad, yung 3, para makita yung buhay niya. At hindi lamang po nagturo ang Panginoong Jesucristo ng panalangin. Halos, sabihin natin, 90% o 80% ng Pilipino, alam yung panalangin, Ama namin nasa langit ka eh. Yung sa Matthew chapter 6, verse 9, tinuro ng Panginoong Jesucristo eh. Yung verse 9 lang babasahin ko po, sabi, ganito mananalangin, Ama naming nasa langit, sambay nawa ang pangalan. Ito po yung itinuro ng Panginoong Hesus. Yung prayer na higit nating makikilala ang Panginoon mula sa pananalangin. Alam niyo, pag malalim ang ating pagkakilala sa Diyos, miski na anong bigat ng problema, dahil meron kang karugtong ng buhay mo ay prayer, unang-una mong tatawagin ang Diyos eh. Hindi doktor, hindi albularyo, o kundi sino. Unang-unang maalala mo kagad, i-recall ka kagad ng among ng Diyos. Ito na ako. The best way na magagawa po natin bilang kumikilala sa Diyos, to know Him deeper, prayer. Establish prayer sa buhay po natin. At naniniwala po ako, magmalalim yung ating pagkakilala sa Panginoon, mabigat man ang problema, nagiging magaan. Merong Panginoong Jesucristo na kaagapay ka. Maliwanag po yung sinabi ng banal na kasulatan eh. Hindi lamang po yung prayer, makikilala natin ng Panginoon Jesus. Yung ikalawa, establish Bible reading. Ang Biblia ay pinakikilala sa kabuuan kung sino ang ating Diyos. Okay, yung pagbabasa ng Biblia, napakahalaga po yan. Doon natin lubos na makikilala ang ating Diyos. Pero talagang lubos na nagpapakilala yung prayer. Pag binasa po natin ng Old Testament, through prayer, nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Naniniwala akong ngayon nakikipag-usap pa rin ang Diyos eh. Kasi ang Diyos natin noon ngayon pagpakailanman, hindi siya nagbabago. Kaya mababasa lang natin yan sa Biblia. Pansinin niyo po yung sinabi ng Panginoon Jesucristo sa John 5:39.
Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na wala hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ibig sabihin, from Old Testament, nandun na ang Panginoon Kristo. Makikilala natin ang ating Diyos. Magiging malalim ang pagkakilala natin sa Diyos. Yung pagkilala natin sa Kanya ay lalawak. Matutong magbasa ng Biblia. At hindi po basta't nagbabasa lang. Hindi po basta't nagbabasa. At mahalaga, at hindi lang yung kailan po maisipang magbasa. Ang pagbabasa ng Biblia, binibigyan ng panahon, binibigyan ng katakdaan ng pagbabasa. Ang sabi po ng Biblia, kung paano tayo magbabasa ng kasulatan, ayon po sa Josue o sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo. Sabing gano'n, yan ang pagbulay-bulayan mo yan, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gano'n, magiging sagana. Magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Sa pamagitan ng pagbabasa, matutupad natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Sa ganon, yung sinabi ng Panginoon sa Kristo, nagpunta ako dito sa lupa. Anong ayos ng Diyos? Ayos ng ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, magkaroon ng masagana at ganap na buhay ang tao. At yan ang kailangan natin lahat. So, kailangan po natin hindi lamang po yung i-acknowledge. Laliman pa rin po natin yung relasyon natin sa Diyos. Establish prayer, establish Bible reading. Pagka-establish, araw-araw na yun, buhay mo na yun. Hindi lang kung kailan maisipan, kundi buhay mo, gagawin mo talaga. Sa harap ng Diyos. Ang kasunod po, ikatlong bagay, ulitin ko po, acknowledge Jesus in your life. Then, know Him. Napakahalaga po dahil kasi ito, kaya inuulit ko po Deeper. Kilalanin mo po siya na mas malalim pa. Alamin mo pa. Ang pangatlo, obey Him deeply. Sumunod po tayo ng taos sa puso na malalim sa harapan ng Diyos. Sabi po sa verse 4 ng John 10, verse 4, kapag nailabas na, siya'y mangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito pagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ibig po sabihin ng Panginoon sa Kristo rito, ang pagsunod natin sa ating Panginoon ay nararapat na higit na may inamintaos pusong pagsunod sa ating Diyos. Nung sabihin po ito ng Panginoong Kristo, kapag nailabas na siya ng pastol, yung tupa, mangunguna sa kanila at susunod naman ang mga ito sapagkat kilala niya ang tinig. Ang kanyang tinig, ibig sabihin yung tupa, kilala yung tinig ng kanyang pastol. Ganon din sa atin. Kung kinikilala natin siya, na tayo ang kanyang tupa, siya ang nagpapastol sa atin, kilala natin ang tinig ng Panginoon. At tayo susunod sa Kanya. Alam natin kung tinig ng Diyos ang naririnig natin o tinig ng kadiliman. Dapat ganon. At yan pong isang maganda na kailangan po natin sa buhay natin. Huwag lang yung konting alam natin, yung nasunod natin, pero yung iba parang hindi ka, mahirap ata ito. Pasin niyo po sinabi sa Aklat ng Awit 119 sa verse 34, ituro mo ang batas mo, sisikapin kong masunod, buong puso't ingatan, at susundin kong lubos. Ito yung prayer ng isang lingkod ng Diyos. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod.
buong puso at iingatan, susundin kong lubos. At yun dapat, yung malalim at taos-pusong pagsunod sa Diyos. Yun ang isang paraan ng taos-puso na ang sinusunod natin, hindi yung sinasabi lang ng tao, kundi yung sinasabi ng Diyos ayon sa kanyang banal na kasulatan. Hindi ayon sa sinabi ng tao. Kaya yun po magandang makita natin sa pinakikita po ng ating Panginoon Jesucristo. Siya na bilang pastor, siya mangunguna sa atin. At tayo naman susunod sa Kanya sapagkat kilala natin ang tinig ng ating pastor, ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo sa Matthew 19:21, ganito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap. Di ba ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ang pagpunta niya rito, managaan ang tao at maging ganap. Ang sabi ng Panginoon Jesus ngayon dito sa Matthew 19:21, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamahagi mo sa mahihirap ang pinagbilang, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Kung bigat pero simple lang po ibig sabihin ito. Simple lang po ito kung ibig sabihin ito. Kung talagang kinikilala mo ang Panginoong Jesucristo at talagang mahal mo siya, hindi mo ipagpapalit ang Panginoong Jesucristo sa mga material na bagay, sa kayamanan sa lupang nawawala naman, nauubos. Ganun lang po kasimple yan At ito po ang problema. Kami po ng Panginoong Susunod, dumarating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay, manira. Marami na sinirang buhay ang kadiliman, ang gawa ng kamalian. Marami pong nagkakamatay, hindi kalikasan gawa ng kadiliman. Marami pong nawawala sa tao. Minsan ang nananakaw buhay pa rin. Minsan biglang naghihirap ang tao. Dala ng kadiliman. Pero nagpunta ang Panginoon Jesucristo para magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana. O masagana at ganap. Ang tanong ng Panginoon Jesucristo, ibig mo bang maging ganap? Simple po. Manindigan ka na sumunod sa Diyos. Huwag ang mga material na bagay ang maging Diyos natin. At yan po ang magandang ibig sabihin lang nito. Nung talatang binasa po natin sa Matthew 19:21. Manindigan tayo sa Panginoon Jesucristo na talagang siya kinikilala natin. Sabi, kilala ng tupa ang aking tinig. Ibig lang sabihin, alam natin ang nais ng Diyos. Lahat ng kailangan natin, kayang ibigay ng Panginoon Diyos. Manindigan po tayo sa pananampalataya, sa pagsunod sa Kanya. At napakaganda pong alalahanin po natin ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya po sa John 14:23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin at tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Ito'y pahayag ng Panginoon Jesucristo. Mananahan sa atin ang Diyos. Di ba napakasarap? Kapahayagan ng pag-ibig, yung paninindigan sa ating Panginoon Jesucristo, yung ating pagkilala sa Kanya. Ayon naman sa John 10, sa verse 27 hanggang verse 28, ganito po ang sabi ng Panginoon Jesucristo, nakikinig sa akin ang mga tupa, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin ninuman. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon Jesucristo.
At yan ay pangako na matutupad at patuloy na matutupad ang sinabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kailangan po natin, taos pusong sumunod sa ating Diyos. Panindigan po natin yung sinabi natin, kinikilala ko ang aking Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa aking buhay. Siya lang talaga ang ipaglalaban ko. So, sa ating pong lahat, pumayag lang po tayo sa Diyos na siya magpapastol sa ating buhay. Kilalanin natin siya sa sarili natin na siya ang ating Diyos. Yung maayos na relasyon sa Kanya, talikuran ang kasalanan at magkaroon ng malalim na pagkakilala sa Kanya, sundin ng buong puso ang ating Diyos. Tiyak, mararanasan natin ang sinabi diyan po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 23, verse 1 hanggang 3. Ang tanong po ang sabi po doon, babasahin ko muna po para makatulong sa atin lahat. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, pinahimlay niya ako sa lintiang pastulan, at iniakay niya sa tahimik na batisan, pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Ito po ang pangako ng Diyos sa iyo, sa atin lahat. Ang hinihintay ng Diyos, handa ka bang kilalanin siya sa araw na ito? Aniyahan kitang sumunod na manalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa katotohanan na ako po ay makakapamuhay ng buhay na ganap. Kung ikaw ay aking kikilalanin na ikaw na ang pastol ng aking buhay, ikaw na magpapastol sa aking buhay, at tutulungan mo po ako na lubos kitang makilala at buong pusong susunod sa iyo. Mula ngayon, dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos na buhay, sa iyo ko po itinatalaga ang aking buhay. Isinusuko ang aking buhay ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. Ngayon, sa pangalan mo po, Panginoong Sus. Salamat po ng marami sa banal na pangalan mo po, Panginoong Sus. Ama, patuloy ko pong dalangin, pagpalain mo po ang buong kapulungan na nakinig at nakikinig ng iyong mensahe sa aming pong pagtitipong ito, at ang lahat ng kasamahan po namin, mga pamilya po namin. Pagpalain mo pong lahat at maranasan namin ang iyong biyaya, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagkalinga. Maraming po salamat. Pinagpala mo kaming lahat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ang papurit pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen and Amen. Purihin po ang ating Diyos sa mapagpalang araw po.